Hello guys! Balik tayo ulit dun sa Gcash na hindi natapos kasi medyo mahaba yung aking tinatalakay. At yun na nga, irita minsan ang mga pakulo sa Gcash netong mga nang-aalok ng tulong. Hindi naman masamang tumulong, but there is no other truth when it comes to GCash except your cash. Grabe ano? Grabe ng mga kung ano-ano na lang pakulo online. Yan ang mahirap eh. Yan ang mahirap sa mga online applications. Para sa akin po, okay sana siya ang mga online apps, especially when it comes to money wallet. Money wallet ba naman? Tapos, virtual lang ha. Pag meron ka lang GCash wallet, pwede ka nang makareceive daw ng tulong. At syempre, instant na tulong yun. Dahil agad-agad pwede ka nang pumunta sa mall at mayroon kang ibabayad kahit anong gusto mong bibilhin kasi pwede rin namang magbayad through GCash. Right? Pero para sa akin po, there is no other important thing than GCash except your cash. Gaano ba katotoo ang sinasabi mong GCash na ipapadala mo or itutulong mo doon sa nangangailangan? Paano naman yung GCash kasi ay puro lang loading ng loading. Wala mang pumapasok na load. Kakaloka. Kaya, di syempre aalukin ka. Kung hindi man naglo-load ang GCash mo, kailangan mong i-reactivate, syempre. Ang pagre-reactivate lang yan, medyo kailangan din ng skills how to do it. Paano naman po yung, halimbawa, malabo ang mata. Hindi man niya lahat yan makikita, yung mga instructions. At pag siya ay nagkamali pa dyan, kung paano yan i-activate, kahit pa siguro 100 pesos or 50 pesos ang ilagay mo dyan, kung mawala pa yan, sayang din naman. Baka mawala lang yan. And what is the protection? Halimbawa, doon sa nagpadala, nagkamali, halimbawa, sa pagpadala, iba yung napuntahan. Nung pera, paano na? O kaya naman yun namang papadalhan na pobre, masabi ba naman dapat anya ay mag-cash in ka muna ng mga 1,000 o kaya 2,000 pesos. Kasi hindi ko maipapadala yung pera. Yun ang sabi. I cannot send the money without fund on or in your GCash account. Ay dito namang pobre kasi umaasa. Manghihiram ang pobre ng pera para i-cash in doon sa kanyang GCash. Ay di, after a while, sige na ang
pang-uuto neto ngayong gustong magbigay ng tulong na akala mo ay kapanipaniwala. Kasi English speaking literacy lang ang diskarte niyan, na kesyo from America daw siya with a big savings account para itulong sa mga pobre dito sa Pilipinas. Niya, itong magbibigay ng tulong daw ng GCash sa GCash ay kesyo magpapadala ng halimbawa $20 or $50, ay malaki-laki na rin yun kung sa peso. Ay di yung pobre naman na nauto manghiram muna ng pera para i-cash in doon sa pagre-reactivate lang ng GCash. Paano kung nawala naman yung nilaman doon sa GCash niya? Mayroon ba yung protection na maimbestigahan kung sakaling nawala yung nilalaman ng GCash wallet? Kakaloka pasensya na po. Napakagandang application ng GCash, ha? But how true is your cash in your GCash? Yun ang tanong. Yun ang tanong. Paano nga kung nawala ang nilalaman ng GCash o kaya yung ipinadalang cash papunta sa GCash? Is there a support legally in defense to those victims by law? I don't know. A little amount of money ng isang pobre nawala na lang bigla dahil sa GCash. Hay nakong buhay sa mundo. At ito namang ibang kung minsan nagpapadala, masabi yan, I have no other way to send money except GCash. Ay di dapat sabihin mo na lang, di bali na po. Hindi ko kailangan yung GCash mo. Dahil wala pa akong GCash. Ganyan dapat. Kung wala kang GCash, huwag ka nang mag-activate kung mayroong magsasabing magtutulong, halimbawa, kung wala naman ding kasiguruhan yung magbibigay ng tulong. Lalong-lalo na kung hindi mo naman po siya kilala nag-aalok lang sa'yo na ikaw ay tulungan through messenger. Nagpa-pop up lang yan basta kaagad sa messenger, makikipag-friend sa'yo tapos mag-aalok ng tulong sa'yo. Kaysa man mawala pa yung kapiranggot mong barya na ipinadala mo si GCash at nawala lang rin na parang bula. Hindi ba? Kalukuhan na GCash. Anyway, yan po ay ilan lamang sa mga karanasan sa mga online application when it comes to money transaction, to send money to the one who needs money. At pag nawala pa, naku, kawawa naman ang pobre. Hindi ba? Kapoy na, Marami naman po kasing money forwarder na mas safe ang pagpadala ng pera. Sa mga ganito po kasing karanasan sa GCash, mahirap pong ma-solve yung mga nangyayaring scam. Dahil wala naman talagang legal provisions na nag-govern dito in defense of those who are victims na nawala yung barya doon sa kanyang GCash. Kahit
halimbawa po ay 60 pesos, 50 pesos. Sa dami ba namang mga taong nawalan ng ganong halaga sa kanilang GCash? Milyones din yun. Sa palagay ko, marami din yun na nadidinggoy lang sa mga pobreng wala na ngang pambiling bigas tapos nawawalan pa ng GCash niya. Kung tayo po ay magpapadala, doon na lang po tayo sa mga legal na money forwarder and that can be trusted. Alright? Sa palagay ko kasi itong mga nang-i-scam sa GCash, since they are already expert of everything to this online money wallet, nakakagawa sila ng mga paraan kung paanong mangloko tuloy sa kapwa. Dapat ma-prevent ito sa features nitong mga applications of money wallet online dahil kawawa naman yung mga nabibiktima. And maybe, I don't know kung sa akin lang nangyayari yung mga ganong klaseng mga proposals sa Messenger. Kasi pinapatulan ko yan para imbestigahan. Pinapatulan ko yung strategy nila for the sake of knowing them, how they are trying to corrupt people by their strategy na akala mo ang gagaling ng mga psychologists mag-interview. Pero siguro naman, hindi rin nila basta-basta mauuto, maski pa itong mga taong wala masyadong kaalaman. Tulad sa akin, hindi naman ako expert how to operate GCash. Malabo pa nga ang mata ko Paano ko ba yan mamamanage? Nangangapa ako dyan, lalong-lalo na sa mga settings and all that, at madali ko ring makalimutan, even my access code. So why should I do to have GCash? I would rather go to the trusted money forwarder na kung saan mapagkatiwalaan ko din doon sa magpapadala ng pera sa akin. Diba? Yan lamang po. Thank you so much for your watching and listening to this kind of information through friends and followers. At ito pong muli si Kuya Palabs dito sa ating talakayan. At gusto ko pong mag-shoutout sa lahat ng ating tagapag-antabay from Luzon, Visayas, and to the land of promise of Mindanao. Tayo po nawa ay patuloy na bigyan ng kaalaman and wisdom from God upang tayo po naman ay hindi loloko netong mga taong walang ibang pakana kundi ang manglamang sa kapwa.